Takbo, ba't ka tumigil? Ang pinakamalakas na mandirigma ng imperyo ng apoy sa tingin ko. Ang pinakamahinang babae ng imperyo ng apoy, ayun, tama lang. Ha ha ha. Mukhang sa paligsahan sa pagpapakasal sa 3 araw, ang emperador ng imperyo ng apoy ay kailangan lang ibigay ang prinsesa sa aming hari para maging kama. Lintik. Pagkatapos ng 3 araw na matinding laban, ako ay pagod na pagod na. At ang tibay ng katawan ng tagahilaga ay nasa pinakamataas na antas. 3 tao na bumubuo ng formasyon. Hindi masugatan ng ordinaryong bakal. Pinutol nito ang 3 kong espadang brilyante. Hindi man lang masira ang balat na ito. Ito ba ang katapusan ko, Jiangse? Ang Tai Chi ay isinilang mula sa kawalan. Maestro Reyes, 3 buwan na kaming nagbabase. Kailangan pa naming magsanay ng paggaod. Hindi kaya para kumita ng mas maraming tuition fee, kaya hindi muna nagtuturo ng totoong kakayahan? Ang ingay? Ang panloob na enerhiya ay nagiging anyo patayin sa pamamagitan ng isang patak ng tubig. Sa liblib na lugar na ito, may isang dalubhasa na nabubuhay. Ako si Jiangse, isang nakababata. Nagpapasalamat ako sa matandang master sa pagligtas ng aking buhay. Hindi tama. Tingnan ang mga katawan ng mga estudyanteng ito. Sila ay mga ordinaryong tao lamang na may katamtamang kakayahan. Ngunit sa kanilang paghinga, ang kanilang panloob na hininga ay napakalakas at mahaba. Para bang katulad ng mga piling mandirigma ng aking hukbo. Ito ba ay pagtuturo ng suntukan? Ito ay parang ginagawang ginto ang bato. Tiyak na may isang dalubhasa dito na naglinis ng kanilang mga buto at nagbukas ng kanilang mga isip. Maaari bang itanong sa inyo mga kapatid, nasaan ang matandang master na tumulong kanina? Walang matandang master dito. Tanging si acting tagapamahala Yaozu lamang. Ikaw. Ikaw ang nagligtas sa akin. Pag-isa ng baywang at binti, pababain ang hininga sa puson. Pasensya na. Aray, Ang cloud hands na ito. Kung gusto mong matuto ng kung fu, magbayad ka sa harapan, 3 tael na pilak kung ayaw mong umalis ka na. Maestro sa murang edad ay may ganyang kakayahan. Talagang huwarang lalaki ng imperyo ng apoy. Warang lalaki, paano kung babae? Maestro, ano po ang sinabi ninyo? Malubha ang iyong sugat, umalis ka na at magpagamot. Hindi pinabayaan ng langit ang imperyo ng apoy. Ako si Jiangse, inutusan ng emperador na hanapin ang buong martial world. Wala ni isang makakasagupa sa 3 galaw ko. Akala ko wala nang makakayanig sa mundo na malakas. Ngayon ay tiyak na mamamatay na ako. Hindi inaasahan na makikilala ko rito ang pambihirang Grandmaster na ito. Sa wakas ay may pag-asa na ang imperyo ng apoy. Ang utang na loob na ito ay babayaran ko sa ibang araw. Aalis na ako. Maestro Reyes, ang lalim pala ng inyong natatagong kakayahan. Ano ang tawag sa kamanghamanghang teknik na iyon na nagpatalbog sa tao? Walang espesyal na teknik. Iyan ang itinuro ko sa inyo sa loob ng 3 buwan. Ang lakas ay nagmumula sa lupa, pag-isa ng baywang at binti. Mag-practice ng mabuti. Ang pagpapatatag ng pundasyon ay ang tunay na pamamaraan. Ginong Ye, ngayong taon, ang ating paaralan ng pangalawang sangay ay 3 lang ang estudyanteng natanggap. Ilan? 3, at ang 2 sa kanila ay pulubing dumadaan. Nanatili lang dahil pinakain natin sila. Walang kwenta. Ang tatak ng pamilya nating Villanueva, paanong walang mag-aaral? Nasaan ang mga tao? Yung mga interesadong estudyante, lahat pumunta sa eskwelahan ng panganay. Tae, 3 buwan nang wala si kuya, anong matuturo ng walang kwentang si Yeya Ozu? Kumakalat na ang balita sa labas. May isang estudyanteng nagngangalang Lisi, dati siyang walang kakayahan. Sa loob lang ng kalahating buwan ay nagkaroon ng panloob na lakas. Mas mahusay pa sa pagtuturo ni guro noon. Sabi ng mga kapitbahay, kapag si Ginoong Yaozu na ang nagturo, pati baboy magiging eksperto. Yung walang kwentang si Yeya Ozu, paano nangyari iyon? Tingnan mo, Gino. Yayaozu, natapos ko na ang klase mo ngayon. Nasaan ang gamot ng nanay ko? Hoy,
Yung nanay mo, wala nang gamot na makakatulong. Bakit mo pagagamutin? Sayang lang ang mga sangkap. Hay, ibigay ko na lang sa'yo. Ang kailangan ko ay gamot, pildoras ng puso. Espesyal na pildoras ng puso yan. Mahirap bilhin. Kung wala ang espesyal kong koneksyon, makakain ba ng nanay mo yan? Sa totoo lang, nakikita kitang nagpapanggap sa akin. May konting kagandahan ng binibini. Bago umuwi si Itay, sabak mo ng mabuti ang eskwelahan. Kung magkakamali ka, ang nanay mo, kapag nakakuha na ako ng gamot, ibibigay ko sa'yo. Layas na. Ganyan dapat. Ang magmakaawa, dapat alam mo ang lugar mo. Basta't tuloy ang gamot, sabihin mo kung ano gusto mo. Magaling. Palalabasin na ang nagbibigay dangal sa panganay. Siguro ay si Marco na walang kwenta. Yayauzu, ang lakas ng loob mo. Ginoo, ang pagsasanay ng babae ay mabigat na kasalanan. Ngayon, patay na ang panganay. Iuulat ko ito sa angkan at ang eskwelahan ay mapapasa akin. Yung technique ni Maestro Marco kahapon, 4 na kilo, 1,000 kilo ang tinatalo, talaga namang may galing. Oo naman, iba talaga ang lahi ng pangunahing sangay ng pamilya. Kailangan nating sumunod kay Maestro Marco. Ang lalaking may dalisay na dugo na ito para magkaroon ng matigas na buto ng purong yang sulit ang binayad naming tuition. Anong daldal nyo? Mag-horse stance kayo ng isang insenso. Oo, Maestro. Maestro Reyes, iligtas mo ako. DC? Pangalawang Ginoo. Sinabi ng pangalawang Ginoo, nagigibain ang paaralan ng pangunahing sangay, pinigilan ko. Ayaw ko. Sinabi nila na papatayin nila ako. Ina, bakit kayo nandito? Sabi ng doktor hindi kayo dapat malantad sa hangin. Alam na ng iyong pangalawang tiyuhin na nagbabalat kayo kang babae bilang lalaki. Tungkol sa pagtuturo mo ng martial arts, umalis ka na agad. Dumating na sila kasama ang mga tao. Umalis na. Maestro, iligtas mo ako. Ayaw kong mamatay. Lizzie, sumama ka sa akin. Kaya mo pa bang magpanggap? Lizzie, ikaw. Tama ka. Pangalawang Ginoo, babae nga talaga siya. Amoy babae siya, pwe. Nakita nyo ba? Lahat? Ito ang nagturo sa inyo ng 3 buwan, maestro. Ito ang sinasabi nilang tagapagmana ng pangunahing sangay. Pwe. Isang impostor lang, isang babaeng taksil. Babae talaga. Bakit babae? Mula pa nung una, ang mga babae ay yin. Ang pag-aaral ng martial arts ay malaking bawal. Ang matuto ng boxing sa isang babae, iyon ay pagsira ng iyong kinabukasan. Ang pangunahing sangay ng pamilya Ye ay nagnanakaw at pumapatay. Kaya pala umiinit ang aking dantian kamakailan. Mainit ang buong katawan ko. Dahil sa yin energy ng babaeng ito, naapektuhan ang aking katawan. Masisira ang aking pundasyon, sisip-sipin ang aking yang energy. Sumpain ako'y lumuhod at tumawag ng maestro sa isang babae. Paano ako haharap sa iba kung malaman ito? Kanina, habang nag-aayos ng aking galaw, hinawakan niya ang aking likod. Putang ina, ayaw ko na ang damit na ito, malas. Isuli ang pera, manloloko, ibalik ang aming pinaghirapang pera. Tawagin ang mga tao. Wasakin ang manlolokong karatulang ito. Ang walang hiya na mag-inang ito, hulihin sila. Malas. Hinawakan ng babaeng ito. Manloloko. Maari akong magkamalas. Pero tunay ang itinuturo niya. 3 buwan akong nag-training sa kanya. Lumakas ang aking chi. Kalokohan. Sinipsip niya ang iyong yang ki. Ikaw ay duwag. Gusto mo ring maging babae, hindi ba? Lumayo ka. Sino ang pumapanig sa babaeng ito? Siya ay aso ng pamilya Ye. Ang pangunahing sangay ay hindi makatarungan. Ang aming sangay ay may prinsipyo. Makinig kayong lahat, mga alagad. Ngayon, sino mang tatalikod sa dilim at lalapit sa liwanag, lumipat sa aking pangalawang sangay, ang matrikula ay kalahati lamang. Ang may magagaling na talento? Ako'y hindi na maniningil. Personal kong tuturuan. Mapagkawanggawa si ikalawang Ginoo. Mga kapatid, Ano pang hinihintay ninyo? wasakin ninyo ang masamang tindahang ito. Wasakin. Huwag sirain. Huwag sirain. Ikalawang tiyo. Pakiusap magtimpi kayo. Matandang walang kwenta. Lumayo ka. Naghahanap ka ng kamatayan? Ang aking kamay.
Sino ang maglalakas loob na gumalaw? Ang panloob na lakas ng impaktang ito. Ibinigay ba ng kuya ang sining ng walang hanggan sa kanya? Ang babaeng ito ay nang-aapi pa, nagrebelde na siya. Marco Reyes, subukan mong gumalaw muli. Tingnan natin kung mas mabilis ang iyong kamay o ang aking espada. Inay! Bitawan mo ang aking ina. Tigil na ang lahat. Ginoo, Kuya, Tatay, kuya. Pinayagan mo pa ang batang ito na si Marco Reyes? Magbihis bilang lalaki gumulo sa mundo ng martial arts. Ito ay isang malaking kasalanan ng pagtataksil sa guro at ninuno. Inimbitahan ko na ang matandang pantas ng angkan sa templo ng mga ninuno upang hatulan dahil ang pangunahing sangay ay walang disiplina. Ang posisyon ng tagapamahala ng paaralan dapat kang magbitiw na. 12 estudyante ang umalis. Ang reputasyon ng pamilyang Villanueva sa lalawigan ng Verde sa loob ng 100 taon at ang tatak ng paaralan ng sining ng mga Villanueva ngayon ay tuluyan ng nasira. Magpapalabas ng babae para magturo ng martial arts? Kuya, kung ang inyong sangay ay walang taong mamahala, mas mabuting ibigay sa amin sa ikalawang sangay upang pamahalaan. Ang anak kong si Alfonso ay ang pinakamagaling sa mga kabataan sa lalawigan ng Verde. Hindi naman kasing sama ngayon na nakakahiya sa harap ng marami. Pinuno. Ang bagay na ito, magbibigay ako ng paliwanag sa angkan. Anak na walang hiya, babalik ka pa pala? Tatay, wag mo akong saktan. Wag, wala akong kasalanan. Inosente ka? Ang mga resibo na itim at puti, pinagawa mo ang kapatid mong babae na magturo para sa'yo at may kapal ka pang magsabi na inosente ka? Tatay, si ate, siya ang nagmakaawa sa akin na bumili ng gamot para sa kanyang ina. Ngunit ninakaw niya ang aking ID, nagpanggap siyang ako. Ginoo, pakitingnan ninyo. Ako ang namahala sa sambahayan sa mga nakaraang taon. Ang katawan ng panganay na kapatid ay parang butas na walang ilalim. Ang pildoras ng puso na iniinom niya, isang piraso ay nagkakahalaga ng 10 tael ng pilak. Si Yaozu ay naghahanap sa lahat ng dako. Buwan-buwan ay nagbibigay siya, hindi kailanman naputol. Hindi maiiwasang may sumamantala. Ate, ang pildoras ng puso para sa buwang ito ay napabili ko na sa iba. Alam mo kung gaano kahirap makuha ang gamot na ito. Kung gusto mong mabuhay ang nanay mo, aminin mo na ang pagkakamali. Kung hindi, mawawala ang paaralan at hindi na makakainom ng gamot ang nanay mo. Ako ang nagnakaw ng ID. Nagpanggap akong iba. Ako ang may pananagutan sa aking ginawa. Ako ay handang tumanggap ng parusa. Sige. Mabuti kang handang tumanggap ng parusa. Ngayon, papatayin kita, itong walang hiyang anak na babae. Gino, wag. Si Marco ay nagtatrabaho para kumita ng pera para sa aking pagpapagamot. Ako itong sakitin na pabigat sa anak ko. Dahil sa kanyang pagiging mapagmahal na anak. Kung gusto mong manakit, ako na lang ang saktan mo. Lumayo ka. Ang mabait na ina ay nagbubunga ng masamang anak. Marco. Gino? Tigilan mo na. Patawad, tigilan mo na, Marco! Ang lalim pala ng internal na kapangyarihan ng babaeng ito. Matapos hampasin ng ilang beses ng kuya, hindi pa rin siya nasira. Hindi siya dapat pabayaan. Kuya, ilang hampas lang ba ang katapusan? Saksi ang mga matandang pantas ng angkan. Ang batas ng angkan ay malinaw na nakasulat. Ang babae na lihim na natuto, alisin ang kanyang kakayahan. Putulin ang kanyang mga ugat. Noon ikaw mismo ang pumutol ng mga kamay at paa ng ate. Ngayon, si Marco Reyes ay gumagawa ng parehong pagkakamali. Ganito rin dapat. Hindi dapat palampasin. Tatay, si nanay sa mga nakaraang taon ay may sakit sa kama, parang kandilang nauubos. Umaasa lang sa pildoras ng puso para manatiling buhay. Sinabi ninyo sa akin na siya ay may congenital weakness. May malubhang sakit. Pero sa totoo, dahil pala sa'yo. Sinira mo ang kanyang puso't ugat. Bakit? Siya ang iyong asawa, nagpakasal kayo. Paano mo nagawa yon? Kuya, kung ikaw ay magpapakita ng favoritism, ang pangunahing pamilya ay hindi makakakuha ng respeto. Kung gayon, ang paaralan ng sining na ito, ang aming pangalawang pamilya ang kukuha.
Marco, alam mo ba kung bakit kailangan ng talim ng espada ng kaluban? Dahil ang tunay na kahulugan ng espada ay wala sa pagpatay. Ang iyong mga kakayahan ay isang kapahamakan para sa iyo. Maging isang ordinaryong tao ay ang tamang landas para sa isang babae. Tamang landas para sa babae? Bakit? Tawagin ang mga tao, isagawa ang batas ng angkan, putulin ang mga ugat ng mga kamay at paa ni Marco Reyes. Ama, Huwag, Hernando Villanueva. Hayop ka ba? Noong mga nakaraang taon para maging pinuno ng pamilya, sinira mo na ako. Ginawa mo akong walang silbi. Ngayon ba, sisirain mo rin ang sarili mong anak na babae? Hiwalayin ang ginang. Marco, tumayo ka. Tumayo ka agad. Huwag mong hayaang saktan ka nila. Ako ang dahilan ng iyong paghihirap. Huwag mo akong alalahanin. Lumaban ka, Marco. Marco. Nanay, Dumating ang kautusan ng emperador. Kautusan ng emperador? Kautusan ng emperador? Bakit darating sa maliit na bayan ng Verde? Maaaring nabunyag na ang isang babae ay natutong martial arts. Ang korte ay parurusahan ang pamilya Villanueva. Gusto ko lang makipag-agawan sa mana, pero hindi ko nais na malugi ang pamilya Ye. Sino ba ang nagpakalat nito? Napahamak ako dahil sa babaeng ito? Sa utos ng langit, ang emperador ay naguutos. Nabalitaan ko ang angkan ng mga Ye sa lalawigan ng Verde na may mahabang tradisyon sa martial arts at maraming bayani ang lumabas sa pamilya Ye. Ngayon, ang Prinsesa Remedios ay nasa tamang edad para mag-asawa. Nais kong tumanggap ng mga talino mula sa buong mundo, kaya pinapayagan ang mga lalaki ng pamilya Ye na pumasok sa palasyo upang makipagkita sa akin, upang magkita at magsanay. Lalo na ang tagapamahala ng paaralan ng sining ng mga Villanueva, si Maestro Ye Yaozu. Hindi ito pagbintang. Ito ay pagpili ng asawa para sa prinsesa. Pagpili ng asawa para sa prinsesa? Sino si Maestro Ye Yaozu? Lumapit at tanggapin ang utos. Ewan ako po yun. Ako si Yayaozu. Binibining Ye, talagang pinarangalan mo ang iyong ninuno. Binabati kita. Mula pa sa panahon ng aming mga ninuno, sa loob ng 100 taon, 5 henerasyon ng pamilya Ye, walang sino man ang nakatapak sa loob ng palasyo. Hindi inaasahan ngayon na ang aking anak ay paborito ng emperador. Ang napakalaking karangalan ay napunta sa aking anak. Itong si Ye Yaozu na walang silbi ay nagawang paborito ng emperador. Pero sinasabi ng utos na lahat ng lalaki ng pamilya Ye ay maaaring pumasok sa palasyo. Kaya dumating na ang pagkakataon para sa aming pangalawang sangay. Tinatanggap ko ang utos. Mabuhay ang emperador, mabuhay, mabuhay, mabuhay ang emperador, mabuhay, mabuhay. Tatay, hinahanap ako ng emperador. Ang pamilya Ye natin ay magkakaroon ng manugang na prinsipe. ang pagpili ng asawa para sa babae 3 parte ay angkan, 7 parte ay itsura. Sa gwapo kong anak na ito, kapag nakita siya ng prinsesa, siguradong matutuwa siya. bakit pa mag-away? Formality lang. Sa loob ng ilang buwan, ako ang nagtuturo sa paaralan ng sining. Ang tinawag ng imperial na kautusan na Maestro Marco. Ako rin. Marco, baliw ka ba? Ang nakasulat sa kautusan ay si Yaozu, isang lalaki ng pamilya Ye. Ikaw ba si Yaozu? Lalaki ka ba? Tay, tingnan mo siya. Inggit lang yan dahil magiging prinsipe na ako. Gusto niyang sirain ang aking pagkakataon. Binabalaan kita. Huwag kang makialam. Kaya pala. Si Yaozu ay pinahahalagahan ng kanyang kamahalan, malamang ay dahil kay Marco. Pero ito ay isang malaking kasalanan laban sa hari. Hindi. Ito ay isang pagkakataong galing sa langit. Hayaan ang walang kwentang Yaozu na pumasok sa palasyo. Sa harap ng hari, dahil sa kakayahan ng aking anak na si Alfonso, tiyak na matatalo niya ang walang kwentang panganay. Ang posisyon ng prinsipe ay tiyak na para sa aming pangalawang sangay, at saka natin makuha ang lahat. Kuya, ang pagpili ng prinsipe ng kaharian ay para sa isang prinsipe. Pwede si Yaozu, pwede rin si Alfonso, pati ikaw at ako. Ngunit hindi maaaring babae, kundi ang kasalanan laban sa hari ay aabot sa buong pamilya at wala nang babalikan. Mga tao, ikulong sina Marco at ang ginang sa bodega. Bantayan ninyo ng mahigpit. Kung wala ang utos ko, huwag ninyo silang pakakawalan. Opo! Teka. Yaozu, ibigay mo sa akin ang gamot ng aking ina. Kung hindi, lalapit ako sa hari at sasama ang pamilya Ye. Ikaw, Ibigay mo na. kunin mo.
Tipirin mo ang pagkain. Kapag nakabalik ako bilang prinsipe, marami pa. Ilang taon ka nang umiinom ng gamot sa puso, hindi ka pa rin gumagaling, parang walang katapusang butas. Para makapasok sa palasyo at makita ang hari, kinakailangan ko ng pera. Ang pera para sa gamot na ito ay gamitin ko na lang para sa aking kasuotan. Kasi hari na lang naman ito, hindi naman nakakamatay. Ito ang kampeon ng sining pandigma ng inyong imperyo ng apoy. Wala namang espesyal, mga walang kwenta. Naglakas loob pa kayong umakyat para mamatay? Mukhang wala na talagang tao ang imperyo ng apoy. Walang kwenta, lahat walang kwenta ang aking imperyo ng apoy. Wala bang isang may kakayahang lumaban? Pumunta. Kunin ang nagmungkahi ng paligsahan sa pagpapakasal para sa prinsesa at ipapatay siya. Patawarin po ninyo, kamahalan. Talaga bang ibibigay ko ang nag-iisa kong anak na babae? Sa mga ganid na tagahilaga? Patawarin po ninyo, kamahalan. Kapag dumating ang angkan ng mga Villanueva ng Verde, ang batang maestro na iyon, ang mga tagahilaga ay parang manok at asong ligaw lang, tiyak na hindi makakalaban. Jiangtse, sigurado ka bang may maestro sa liblib na lugar na iyon? Kamahalan, nakita ko ito mismo ng aking mga mata. Ang kanyang kakayahan ay higit pa sa akin. Walang problema. Ang mga Villanueva ng Verde, si Ye Yaozu ay dinala. Bilis, papuntahin dito. Ako po ay yumuyukod sa kamahalan, mabuhay ang emperador. Tumayo kayo, tumayo! Sino si Maestro Ye Yaozu? Sagot, kamahalan. Ako po nga si Yaozu. Mabuti. Ang taong ito ay mukhang kamukha ni Maestro Ye. Ngunit mahina ang kanyang mga hakbang, malabo ang mga mata. Kumpara sa noong araw na iyon na si Maestro Ye ay tila walang alalahanin, magkaiba ang dalawang tao, kamahalan. May mali, ang kanyang hininga ay hindi matatag. Malamang hindi siya ang mataas na tao noong araw. Ano? Ikaw. Talaga bang si Ye Yaozu? Mahal na komandante, pakinggan ninyo ako. Mahal na hari, pakinggan ninyo ako. Sabihin mo, ito nga ay mula sa angkan naming Ye. Ang panganay na anak na si Ye Yaozu. May pagdududa ang komandante. Siguro ay dahil ang angkan naming Ye ay nagsasanay ng tai chi ng Taoismo na nagbibigay diin sa pagbabalik sa pagiging simple. Ang tunay na karunungan ay parang kamangmangan. Siya ay parang ordinaryong tao sa pang-araw-araw. Minsan ay tila pasaway. Sa totoo, ito ay upang mapanatili ang kanyang tunay na enerhiya at palakasin ang kanyang dantian. Ang tunay na dalubhasa ay hindi nagpapakita. Mahal na Ginoong Jiang. Kung ikaw lang ay makakakita sa akin, kung gayon ang taichi ng Ye ay hindi magiging mahiwaga. Mahal na hari, Masama po. ang prinsipe ng hilagang hangganan, Ay pinunit sa dalawa ni Bagwis Mangubat. walang nangahas na lumapit. Mahal na hari. Sige na, dahil narito na ang mga alagad ng Ye. Hayaan na silang lumaban. Sino man ang makatalo kay Bagwis Mangubat ay pagkakalooban ko ng malaking gantimpala. Magandang pagkakataon, mahal na hari. Hindi ninyo alam, si Yaozu ay karaniwang nagtuturo sa paaralan. Hindi pa naman talaga sumasali sa laban, kulang sa praktikal na karanasan. Ang anak kong si Alfonso, ang totoong mandirigma ng Ye. Ang pinakamahusay na binata sa lalawigan ng Verde. Ang kanyang mga suntok at sipa ay pinakamalakas. Nakikiusap ako, hayaan muna siyang lumaban. Tiyak na matatalo niya ang tagahilaga. Ako si Alfonso Villanueva, humingi ng pahintulot na lumaban. Mabuti, kahanga-hanga ang iyong tapang. Sige, ikaw na ang unang lumaban. Si Alfonso Villanueva ng Ye ng Imperyo ng Apoy, lalaban sa tagahilaga na tagapagdurog ng buto, Bagwis Mangubat. Anak, lumaban ka ng maganda. Ito ay para makita ng hari. Kung malalampasan natin ang panganay na sangay, Depende lahat sa laban na ito, Tay. Huwag kang mag-alala. Taichi ng Ye, ako si Alfonso Villanueva, mangyaring ituro ninyo sa akin. Taichi ng mga Villanueva, Alfonso Villanueva, pakituro po. Kamahalan, huwag kang mag-alala. Ang mga lalaki ng pamilyang Villanueva mula pagkabata ay nag-aaral ng martial arts, nagsasanay sa taglamig at tag-init. Ang kakayahang ito ay lubos ng perpekto. kamahalan, tingnan ninyo. Ang tawag sa galaw na ito ng aking anak ay Yema Fenzong. Ginagamit ang lakas ng kalaban laban sa kanya. 4 na tael ay kayang maglipat ng 1,000 piraso.
Alfonso, anak ko, Alfonso! Paano nangyari ito? Paano nangyari ito? Kapatid, huwag kang pumunta. Papatayin kita! Papatayin kita! Jiangse, ito ba ang sinasabi mong pamilya ng martial arts? Ito ba ang ekspertong iyong ginagarantiyahan? Hindi man lang nakatanggap ng isang galaw? Nakakahiya. Kamahalan, patawarin mo ako, hindi ko rin inaasahan. Ang pamilyang Villanueva ay may batang grandmaster na nakaupo. Paano naging ganito kahina ang mga kamag-anak sa labas? Kamahalan, si Alfonso Villanueva ay miyembro lamang ng sangay. Ang tunay na eksperto ay si Maestro Marco. Kamahalan, bigyan niyo pa ako ng isang pagkakataon. Kung si Maestro Marco ang lalaban, tiyak na mababago ang takbo ng laban. Kung si Ye Yaozu ay isa ring walang kwenta, ikaw, bilang komandante, hindi na kailangan pang maging. Maestro Marco? Nakadepende na sa iyo ang lahat. Sabi nila, ito ang mga hamon na pinatay ni Bagwis Mangubat. Yaozu, ang barbarong iyon ay hindi basta-basta. Ikaw, may kakayahan ka ba? Hindi ba ibinigay sa iyo ni Itay ang sining ng walang hanggan? Ngayon ang kapalaran ng buong pamilya ang nakataya. May kakayahan ka ba, Itay? Anong kakayahan? Si Alfonso ay ganito na. Hindi ako pupunta. Bata pa ako. Ayaw kong mamatay. Ayaw kong mamatay. Ano ngayon? Dumating na ang kautusan ng hari. Kung hindi tayo susunod ay kasalanan laban sa hari. Marco. Hindi ba mahilig lumaban si ate? Hayaan si ate ang pumunta. Siya ang nagtuturo sa paaralan ng sining ng mga Villanueva dati. Alam niya ang sining ng walang hanggan. Hindi ko talaga ito matutunan. Kung siya ang pumunta, baka may pag-asa pa. Ikaw, ano ba ang sinasabi mong kalokohan? Babae lang siya. Paano natin siyang papayagang pumunta? Kuya, ngayong ganito na ang sitwasyon. Ang paaralan ng sining ay kay Marco. Siya ang nagpapatakbo niyon. Ang kautusan ng hari ay para sa kanya. Hayaan siyang pumunta. Kung mamatay, mamatay. Gusto ba nating ang angkan ng mga Villanueva ay papatayin lahat? Oo, hayaan si ate ang pumunta. Basta bilhan ang kanyang nanay ng gamot, sasang-ayon siya sa lahat. Sige, kunin mo ang aking selyo. Magpadala ng tao upang tawagin siya sa palasyo. Sabihin mo na galing sa anak ng mga Villanueva. Sabihin mo sa kanya, kung papayag siyang protektahan ang angkan ng mga Villanueva sa sakunang ito, ang sakit ng kanyang nanay ay gagamutin. Ang mga utang dati ay kakalimutan na. Naku! Ano ang nangyari? Ang gamot. Bakit hindi ito gumagana? Inay, isa pang subo. Pag nainom mo ito, gagaling ka. Ito ay... hari na. Ate, ang pildoras ng puso ngayong buwan, nakuha ko na sa isang tao. Kung gusto mong mabuhay ang nanay mo, aminin mo ang kasalanan. Kung hindi, mawawala ang paaralan ng sining at hindi na makakakuha ng gamot ang nanay mo. Alfonso! Ikaw, niloko mo ako. Inay, wag mo akong takutin, Inay. Inay. Dadalhin kita para bumili ng gamot. Dadalhin kita sa doktor. Tara na. Sige, alis na tayo. Marco, huwag ka nang magpakahirap. Alam ko ang katawan ko. Inay, hindi ko maintindihan. Bakit kahit sinusunod ko sila at hinahayaan ko silang gawin ang gusto nila, bakit hindi kita maprotektahan? Kasalanan ko lahat. Hindi ako dapat natutong lumaban. Hindi na ako magsasanay. Basta nandito ka sa tabi ko, wala na akong ibang gusto. Anak, wala kang kasalanan. Ang may kasalanan ay ang mundong ito. Noong panahon, sinira ng tatay mo ang aking mga meridian at pinutol ang aking espada ng enerhiya. Simula noon, bawal ka nang humawak ng armas. Pero hindi niya alam na sa buong buhay ko, araw-araw akong nagsasanay ng espada sa isip. Ginawa kong espada ang hairpin na ito. Hinasa ko ito sa loob ng 20 taon. Ngayon, ibibigay ko sa iyo ang espadang ito. Marco, huwag ka nang lumuhod. Lumuhod ako sa buong buhay ko. Lumuhod sa asawa, lumuhod sa batas ng angkan. Ngunit ang pagluhod at pagtitiis ay magpapababa lang sa iyo. Sa pagtayo mo lang, may pag-asa. Ang katarungan sa mundong ito ay kailangang ipaglaban para sa mga kababaihan. Tandaan mo, basta't hindi mawawala ang iyong diwa, kahit damo kahoy bato ay maaaring maging talim. Inay. Inay. Dali-dali. Marco Reyes, Mula sa palasyo, may mensahe na papuntahin ka sa palasyo para magligtas. Tandaan mong magsuot ng damit panlalaki. Kung hindi, ang tatay mo at kapatid mo ay isasama sa iyong kamatayan.
Sabi ng tatay mo, kung papayag kang sumalo sa kapahamakan ng pamilya Ye, magagamot ang sakit ng nanay mo at mabubura na ang mga utang. Sige, pupunta ako. Iligtas? Pupunta ako para maghatid sa huling handungan. Inay, panoorin mo. Anak, gagawin ko ito para sa'yo, para makamit ang katarungan para sa atin. Susunod na laban, Dayan Ye Yaozu. Wala na, hindi na siya darating. Tiyak na natuklasan niya na ang binigay ko ay hindi pildoras ng puso. Siguradong galit na galit siya sa akin. Hayop, paano ka nagpeke ng gamot na pampagaling? Sisiraan mo ba ang buong pamilya natin? Dumating na siya. Dumating na si Marco. Kamahalan, siya iyon. Siya ang noong araw na iyon na nagligtas sa akin. Ang napakagaling na mandirigma. Marco Reyes pala ang pangalan niya. Napakapayat! Kaya ba niyang talunin si Bagwis Mangubat? Mukhang babae. Huwag po kayong mag-alala, kamahalan. May pigil siyang lakas. Pambihira ang kanyang kakayahan. Mas malakas pa siya kaysa sa akin. Ate, mahal kong ate, dumating ka na sa wakas. Palitan mo na ako sa laban. Huwag kang mag-alala basta manalo ka. Ang pildoras ng puso para sa nanay mo, kahit ilan ang kailangan mo, ibibigay ko. Marco, ano ang ginagawa mo? Siya ang nag-iisa kong anak na lalaki. Bitawan mo siya. Kumalma ka, Marco. Harap tayo ng malakas na kalaban. Hindi mo ba alam kung ano ang priority? Kung may galit ka sa oras na yon, kahit anong gawin mo sa kanya, iyan ay usapang pampamilya. Kung mag-aaway tayo ngayon, lahat tayo mamamatay. Hayaan siyang mamatay ng ganito. Masyadong magaan yun para sa kanya. Marco, huwag mong ipakita na babae ka. Kung hindi, hindi lang ako, kundi pati ang nanay mo, ang buong pamilya natin, ay parurusahan at papatayin. Susunod na laban, ang anak ng angkan ng Ye mula lalawigan ng Verde, si Ye Yaozu, laban sa mandirigmang panghagupit ng Hilagang Barbaro, si Bagwis Mangubat. Ako ay hindi si Ye Yaozu. At lalong hindi isang lalaki ng angkan ng Ye. Tingnan ninyo ako ng mabuti. Babae ako. Ako si Marco Reyes. Ano, babae? Haha. Diyos ko, wala na bang lalaki sa imperyo ng apoy? Bakit babae ang ipinadala nila sa laban? O kaya nanalo ba ang babaeng ito? Ibibigay ba ninyo ang prinsesa para pakasalan siya at maging magkasintahan? Haha. Bili isa, libre isa, pwede rin. Kahangalan ito ay pambansang kahihiyan. Kabaliwan, talagang kabaliwan ito. Ang pagpasok ng babae sa bulwagan ay kasalanang may parusang bitay. Hindi siya dapat kumatawan sa imperyo ng apoy sa digmaan, kamahalan. Kung ito ay kumalat, saan ilalagay ang mukha ng imperyo ng apoy? Pagtatawanan tayo ng buong mundo. Mamahong masama magpakailanman. Kamahalan, sa palagay ko, mas mabuting magbigay ng teritoryo at magbayad kaysa hayaan ang isang babae na umakyat at magpahiya sa atin. Pakisuyo, kamahalan, patayin agad ang babaeng ito upang itama ang maling akala, haha. Haha. Ang babaeng nag-aaral ng sining ng digmaan. Salungat sa kalooban ng Diyos. Putulin ang kanyang mga ugat, wakasan ang kanyang kakayahan sa pakikipaglaban. Nanay, nakita mo ba? Mas gusto pa nilang lumuhod sa tagahilaga. Kaysa payagan ng babae na manindigan. Tama ka. Kung hindi tayo lalaban, tayo ay laging yuyurakan ng iba. Sa bawat henerasyon walang katapusan kaya. Ngayon bilang anak gagawa ako ng isang malaking pagsuway. Pagkatapos ng araw na ito, Kahit mamatay ako. sulit na. Jiangxi. Ito ba ang sinasabi mong dakilang mandirigma? Bakit babae? Kamahalan, ako dati talagang hindi alam na babae siya. Huwaran ng mga lalaki kung babae, ano kaya? Pero talagang siya nga. Isang suntok lang ay natalo ang mamamatay tao mula hilaga.
Kung hindi siya makakalaban, ang imperyo ng apoy baka wala ng katapat. Isang suntok, babae mahina ang katawan, walang lakas kahit sa manok. Paano nangyari? Si Jiang Tse ay nagkakalat ng gulo. Matandang ulol, ako ba o ikaw ang nakakaalam? Ama, sa panahon ng kagipitan ng bayan, bakit papaghiwalayin ng lalaki at babae? Ang paligsahang ito sa pagpapakasal dahil hindi nilimitahan ang hangganan, kaya nakaakit ng mga tagahilaga na sumalakay, nag-insulto sa ating dangal. Pero hindi rin nilimitahan ang kasarian, diba? Pero walang babae na magiging general, ito ay... Kung si Marco ay makakita ng babae na matalo ang tagahilaga, hindi ba mas magpapakita ng kapangyarihan ng imperyo ng apoy at lalong magpapakita ng kawalan ng kakayahan ng tagahilaga? Ngayon ang laban sa harap ng hari hindi naglimita ng hangganan at hindi rin naglimita ng lalaki o babae. Kahit ito ay para sa pagpapakasal, layunin din na magtipon ng mga talino sa buong mundo. Ang babae ay sakop din ng imperyo ng apoy. May ambisyon na maglingkod sa bayan. Bakit hindi? Marco, kung manalo ka ginto at hiyas, sedas, mapapangasawa sa marangal na angkan, ano man ang gusto mo, ibibigay ko sa iyo. Kamahalan, ayaw ko ang mga ito. Ano ba ang gusto mo? Gusto ko kamahalan. Nabigyan, Ang lahat ng babae sa mundo ng isang kutos. gusto ko kamahalan isang kautusan para sa lahat ng kababaihan. Anong kautusan? Pahintulutan ang mga babae na magsanay ng martial arts. Pahintulutan ang mga babae sa mga pagsusulit ng gobyerno. Hayaan ang mga babae na tumayo ng may dignidad sa pagitan ng langit at lupa. Kung ang isang lalaki ay umapi o pumatay, ang babae ay maaaring manlumo ng espada at pumatay, walang kasalanan. Kalokohan, talagang kalokohan. Ito ay iwawasak ang tradisyonal na kaayusan. Kapag binuksan ang pintong ito, tiyak na magugulo ang buong bansa. Kung sinusugat ng tradisyon ang tao, bakit hindi natin ito sirain? Tama. Mabuti. Ang ating imperyo ng apoy ay isang dakilang bansa, dapat magkaroon ng ganitong karangalan. Ama, kung wala ang ganitong matinding aksyon, paano maipapakita ang katarungan at kabutihan? Ama ko, sumasang-ayon ako, ama. Mabuti. Ako bilang emperador ng bansa, ang aking salita ay batas. Hanggat manalo ka sa laban, ibibigay ko ang lahat. Ako si Marco Reyes, mangyaring turuan mo ako. Wala na bang tao sa imperyo ng apoy? Nagpadala kayo ng isang babae para libangin ako. Bumaba ka. Hindi ako pumapatay ng babae. Ayoko madumihan ang kamay ko. Ha, narinig mo ba? Umuwi ka na at mag-anak, umuwi ka na. Ayaw mo bang pumatay o hindi ka maglakas loob? Anong sinabi mo? Kung natatakot kang matalo sa isang babae at mapahiya, kung gayon, dapat kang umuwi sa tagahilaga. Marco, naghahanap ka ng kamatayan? Hahaha, mabuti. Ang mga babae ng imperyo ng apoy ay may tapang. Dahil gusto mong mamatay, pagbibigyan kita. Pumili ka ng sandata, kahit anong sandata. Kung makakayanan mo ang isang hampas ko at mabuhay, panalo ka. Iti? Ang aking sandata. Kalokohan, talagang katawa-tawa, talagang walang kaalaman? Gagamit ng sirang suklay para harangan ang espadang pumatay? Baliw ka ba? Gusto mo bang isama ang buong pamilya mo sa kamatayan? Jiang Tse, ano ang ibig niyang sabihin? Maestro Reyes, huwag kang magpabaya. Si Bagwis Mangubat ay nagsasanay ng katawang bakal ng mga tagahilaga. Ang kanyang buong katawan ay pinanday ng libu-libong beses. At mayroon siyang isang layer ng sandatang espiritu na umiikot. Ang mga ordinaryong armas ay hindi makakalapit sa kanya. Ang tatlong mamamatay tao kanina at siya ay hindi pareho ng antas. Ang kahoy na ipin ay madaling mabali. Kailangan gumamit ng mabigat na sandata, saka lamang magkakaroon ng tsansa na lumaban. Ha, General Manggubat, mag-ingat ka. Huwag kang masugatan ng ipin na iyon. Ha. Ano ba yan? Iniinsulto mo ako? Hindi. Papatayin kita, sapat na ang isang ipin. Naghahanap ka ng kamatayan. Ha. Ginoong Mangubat, dahil ang babaeng ito ay naghahanap ng kamatayan, kaya't huwag mo siyang kaawaan. Ihatid mo siya sa kabilang buhay ng maayos. Walang hiya, ang tagahilaga na ito ay hindi man lang nagpakita ng konsiderasyon at ginamit pa niya ang martilyo ng kidlat. Martilyo ng kidlat, kamahalan. Noong labanan sa pintuang hilaga, ginamit ng mga tagahilaga ang martilyong ito upang mabuksan ang pintuan na gawa sa pinatigas na bakal at dinurog ang mga ulo ng 3,000 mabibigat na kabalyero. Ang pag-ataking ito ay isang nakamamatay na hakbang nagigiba sa langit at lupa. Walang hiya na tagahilaga. Gumamit ng ganitong mabigat na sandata laban sa isang babae. Hindi ito isang labanan. Ito ay isang deklarasyon ng digmaan laban sa imperyo ng apoy. Kung gayon, tiyak na mamamatay siya. Kuya, isakripisyo siya para mailigtas ang buong pamilya. Ang pana ay nasa tali na. Kailangan na itong bitawan. Napakabilis. Hindi ko makita ang kanyang galaw. Marco,
Ang tigas ay hindi magtatagal. Ang lambot ay hindi maipagtatanggol. Hindi ninyo ito magagawa. Gagawin ko ito. Tandaan mo, basta't hindi nawawala ang iyong diwa, ang damo, kahoy, kawayan at bato ay maaaring maging matulis na sandata. Nanay, panoorin mo. Kapag bumagsak ang martilyo na ito, kahit ang mga Diyos ay hindi makakapagligtas. Mali! Ano ang mali? Ang kanyang lakas ay hindi pa nawawala. Baka, tingnan mo, Putol. Napag-aralan niya ang tunay na diwa ng walang hanggan. Ang aming pamilya Yem ay nagkaroon ng isang babaeng master na hindi pa nakikita sa loob ng 100 taon. Imposible, imposible. Oo nga. Ito, Magaling. Magaling. nanalo tayo. Nanalo tayo. Nanalo na, pero ang babaeng ito ay nagpakita sa publiko at pumatay pa sa harap ng emperador. Ito'y isang kahihiyan, hindi nararapat. Oo nga, kung malaman ng ibang bansa na nanalo tayo sa laban dahil sa isang babae, ito. Kahihiyan, nararapat, hinahamak ng tagahilaga ang mga lalaki ng imperyo ng apoy. Kapag sila'y walang kwenta, nasaan ang inyong kahihiyan? Noong gusto ninyong ipadala ako para maging aliw sa kama, nasaan ang inyong nararapat? Paano? Ngayon si Marco Reyes ay nagligtas sa inyong dangal at pinangalagaan ang dangal ng imperyo ng apoy at pumupuna pa kayo. Walang hiya kayo. Tama ang sinabi ng aking anak ngayon. Isang babae ng imperyo ng apoy ay nakapatay gamit ang isang hairpin. Ang inyong pinakamalakas na mandirigma, maliit na bansa. Kung maglakas loob pa kayong magulo, ako ay personal na mamumuno ng mga kabalyero at yuyurakan ang inyong kaharian ng tagahilaga. Ang pinakamalambot ay lumalampas sa pinakamatigas. Ang suwail na anak na ito ay nagtagumpay. Sa sining na nawala ng 1 siglo ng pamilya Ye, tunay na diwa ng walang hanggan. Magaling. Gino, may problema. Bakit ka nandito? Anong nangyari? Ang sakitin na ate patay na. Kailan? Mga ilang oras na ang nakalipas. Nung lumabas si Marco, wala na siya. Patay na. Paano namatay? Kaya pala parang gusto akong kainin ng mga mata niya. Tay, alam na niyang peke ang gamot para siyang maghiganti. Tay, pinatay pa niya si Bagwis Mangubat. Tiyak na papatayin niya ako. Paano na, Tay? Iligtas mo ako, Tay. Panginoon, si Yao Zu ang nag-iisang anak mong lalaki. Kuya, ang babaeng ito ay walang pakialam. Kung sa harap ng emperador ay sumbong tayo, iyon ay pagpugutan ng ulo. Anong ikinakabahala? Siya ay hindi makapagsalita. Tay! Anong ibig mong sabihin? Sumunod ka sa akin. Nanay, Nakita mo ba? Nagawa ko, inay. nanalo ako. Susunod para sa iyo. Ipanumbalik ang katarungan. Marco Reyes, dalhin ninyo agad ang aking dakilang bayani. Mabuti. Magaling, ang isang babae ay hindi papahuli sa lalaki. Marco Reyes, ikaw ay nagligtas sa akin at nagdala ng karangalan sa ating kaharian. Ako ay bibigyan ka ng malaking gantimpala. Sabihin mo, bukod sa atas na iyon para sa lahat ng kababaihan sa mundo, ano pa ang gusto mo? Ako ay hindi magtatangi. Kamahalan, may isang bagay po ako na nais kong sabihin sa kamahalan. Nais kong isumbong. Kamahalan. Ako po ay humihingi ng tawad sa kamahalan. Tay! Kamahalan, ako po ay may kasalanan. Ako po ay dapat patayin. Ipapatay mo ako, kamahalan.
Hernando Villanueva. Anong ibig mong sabihin? Kamahalan. Ang pagsasanay ng babae sa martial arts ay pagtataksil sa guro at sa ninuno. Malaking kasalanan laban sa moralidad. Ngunit ako, isang karaniwang tao, ay nagpapasalamat na ang batang ito na si Marco ay may pambihirang talento, isang henyo sa martial arts na minsan lang lumitaw sa isang siglo. Kaya't hinayaan ko siyang magsanay pumasok sa paaralan at magturo at maging ang minanang sining ng mga Villanueva, ang sining ng walang hanggan, na dapat ay sa lalaki lamang ay ibinigay ko sa kanya. Sinungaling ka. Alam kong nilabag ko ang utos ng mga ninuno at hinayaan ko ang kamahalan. Na mapunta sa mahirap na sitwasyon ng paggamit ng babae, lahat ito ay kasalanan ko bilang kanyang ama. Nakikiusap ako, kamahalan, patayin ninyo lang ako at patawarin si Marco. Kaya pala ang kanyang ama ang nasa likod nito. Talagang pinag-isipan ng mabuti. Maestro Reyes, tumayo po kayo. Kung hindi dahil sa inyong anak ngayon, mawawalan ng puri ang imperyo ng apoy. Matagumpay, kayong nagturo sa inyong anak. Ano ang inyong kasalanan? Ang pamilya Ye ay puno ng katapatan at kabayanihan para sa digmaan ng bansa, hindi nila ininda ang masamang pangalan. Ako ay labis na nasisiyahan, hindi lamang hindi kayo parurusahan, kundi gagantimpalaan ang buong angkan ni Ye. Salamat po sa inyong kabutihan. Salamat po sa inyong kabutihan. Pekeng lahat, kamahalan siya ay nagsisinungaling sila ang pumatay. Ang aking lakas, ang aking boses. Anong nangyayari? Marco. Marco, anong nangyari sa'yo? Ano ito? Dali, tawagin ang manggagamot. Kamahalan si Marco ay bata pa at mababaw ang pundasyon upang mapatay ang kalaban sa isang hampas. Gumamit siya ng labis na lakas, nasira ang kanyang mga ugat, hindi na niya kaya. Ano ang dapat gawin? Ito ay internal na pinsala, hindi ito magagamot ng ordinaryong gamot. Kailangan siyang madala agad sa paaralan ng mga Villanueva upang gamutin gamit ang tunay na enerhiya ng sining ng walang hanggan, kung hindi, masasayang ang batang ito. Ano pang hinihintay ninyo? Iligtas siya ang mahalaga. Sumakay kayo sa aking karwahe pauwi, ang parangal ay ibibigay sa ibang araw. Marco, huwag kang mag-alala, ang gusto mo ibibigay ko lahat. Ako po ay aalis na. Tay, nakakatakot ang tingin ng babaeng ito. Tinitigan niya tayo sa buong daan. Tay, kung ako sa inyo, tapusin na natin ito. Putulin na natin ang mga litid ng braso at paa niya ngayon. Para wala ng gulo sa gabi. Tanga, siya ngayon ay ang bayani ng mga tagahilaga. Kung may sugat siya sa katawan, malalaman agad ng manggagamot. Saka tayo ang masisisi. Ano ang gagawin natin? Paano kung makatakas siya? Ako ang unang mamamatay. Makatakas? Imposible. Bakit, Tay? Para maiwasan iyan, ang lason ng panghihina na nasa kanya ay inilagay ko na 10 taon na ang nakakaraan. Kapag ginamit niya ang tunay na diwa ng walang hanggan, ito ay gagana. At saka ang aking acupuncture upang sarhan ang meridian, maliban kong eksperto sa larangang ito, walang makakapansin. 10 taon na. Ang galing ng foresight mo, Tay. Paano mo nalaman na gagawin niya iyon? Ang babaeng ito, katulad ng kanyang ina, may pambihirang buto at ugat. Ipinanganak siyang dalubhasa sa martial arts. Noong panahon ng kanyang ina, mas mataas ang galing niya sa akin. Ngunit ako ay mula sa isang siglong angkan, hindi maaring babae ang maghari. Ang mga lalaki susunod sa babae? Yan ang pinakawalang katuturan. Yaudzu, tandaan mo, ang batas ng angkan ay hindi kayang pigilan ang ambisyon ng isang babae. Kung hindi ako naglagay ng gamot sa kanyang pagkain, sana noon pa siya nagrebelde. Tatay, sabi ko na nga ba, bakit pinalitan ng harina ang pildoras ng puso at napatay ang tao? Ikaw pala, tatay. Hayop, ikaw pala ang hayop na ito, ang pumatay sa aking ina. Ganito kalaki ang tiwala at pagmamahal ng aking ina sa iyo, siya ang iyong asawa. Paano mo siya nagawa iyan? Inay, hindi ka dapat namatay ng ganito. Inay,
Huwag kang tumingin ng masama, anak ko. Talagang magaling ka. Mas mahusay ka pa sa guro, pero anak ko pa rin ikaw. Hindi mahina ang tatay mo. Ang piging ng tagumpay ng imperyo tatay at si Yaozu ang kumatawan para tanggapin ang parangal para sa iyo. Hindi sasayangin ang karangalan na iyong nakamit para sa pamilya. Sa tamang panahon, hahanap ako para sa iyo ng isang mabuting pamilya. Titiyakin ko na sa natitirang bahagi ng iyong buhay, marami kang pildoras ng puso na makakain. Kamahalan? Ang pag-alis ng Maestro Marco ngayon ay tila kahinahinala. Siyempre kahina-hinala. Iyan ang mga palatandaan ng pagkalason ng laso ng panghihina at ng karayom na pumipigil sa daloy ng enerhiya. Ang lihim na pamamaraan ng martial world, lason ng panghihina. Kamahalan, paano ninyo nalaman? Siyempre. Kakaunti lang ang nakakaalam na ang kamahalan ay ang pinakamahusay na eksperto sa lason sa imperyo ng apoy, ang tanging tagapagmana ng lambak ng mangkukulam. Sayang, marunong gumamit ng lason pero wala namang lakas. Akala ko noong nabigo ang paligsahan sa pagpapakasal, ay gagamitin ko ang lason na ito sa aking hairpin upang mamatay kasama ng mga tagahilaga. Si Marco Reyes ang nagligtas sa akin. Ang nagdadala ng kahoy para sa lahat, hindi dapat pabayaang magyelo sa bagyo. Opo. Mag-ingat ka, ito ay gintong plaka na bigay ng emperador, mag-ingat na huwag mabunggo. Bukas darating ang emperador at ang prinsesa. Marami pa akong gagawin. Ginoong Ye, ang tunay na diwa ng walang hanggan ay tunay na magaling. Ngunit ang iyong anak na babae ay nagawang gawing anyo ang panloob na lakas. Siya ang isa sa 1,000,000 katawang banal ng mandirigma, ang siyang pinakainteresado ng aming Panginoon ng sanlibutan ng lihim. Sayang, ang katawan ng aking anak na babae ay nasira na. Alam ng sanlibutan ng lihim ang alalahanin ni Ginoong Ye. Huwag kang mag-alala. Kung pumayag si Ginoong Ye na ibigay ang katawan ng iyong anak na babae sa amin, sanlibutan ng lihim kahit mamatay o mabuhay. Ang sanlibutan ng lihim ay nangangakong protektahan ang angkan ng Ye sa loob ng 100 taon na walang problema. At mayroon pang 10,000 piraso ng ginto at 10 sandatang mahiwaga bilang regalo. Ang makuha ang pabor ng sanlibutan ng lihim ay kanyang kapalaran. Bukas, pagkatapos ng gantimpala ng korte, ako si Ye ay tiyak na tatalian siya at ihahandog ng 2 kamay. Ang marunong sumunod sa panahon ay isang matalinong tao. Si Ginoong Ye ay talagang isang taong mabilis magdesisyon. Ginoong Yaozu, pamangkin. Ang aking anak na babae ay 16 na taong gulang. Magaling siya sa pagtugtog, paglalaro ng chess, pagsusulat, at pagpipinta. Ang pinaka-admirable niya ay ang mga tulad mo na mga bayaning kabataan. Yaozu, ang aking pamangkin na babae ay ang pinakagandang babae sa kabisera ng imperyo. Kung makakasal sa angkan ng Ye, iyan ang tawag sa perpektong mag-asawa. Mga Ginoo, huwag kayong magmadali. Depende yan sa gantimpala ng kanyang kamahalan bukas. Kung may iba pa siyang plano, kung tutuusin ang prinsesa ay hindi pa kasal. Bukas kung magtanong ang emperador, sabihin ninyo na si Marco ay nasa koma pa. Pagkatapos ng seremonya ng parangal, aalisin na natin siya, ilalagay sa inihandang kabaong at ipapadala sa sanlibutan ng lihim. Tatay, wala na siyang silbi, hindi naman tayo walang pambuhay sa kanya. Kung kailangan ng sanlibutan ng lihim ang isang tao, sino ang tatanggi? Ang pag-iwan sa kanya ay magiging problema sa huli. Ngayon sa buong kaharian, laban sa pag-angat ng mga kababaihan, at tayo ay nakaugnay na sa sanlibutan ng lihim bilang sandigan. Ang emperador ay hindi dahil sa isang patay na babae makikipag-away sa lahat ng opisyal at sa buong puwersa ng mga mandirigma. Tama si tatay, susundin ko si tatay. Hindi ako pwedeng mamatay. Hindi pa ako nakapaghiganti para sa aking ina. Papatayin ko ang mga hayop na ito. Sino? Prinsesa? Paano ka? Nagpadala na ako ng tao para ilayo ang mga gwardya sa harap. Tama nga laso ng panghihina at karayom ng 5 elemento. Ang iyong ama ay mas nakakalason kaysa sa inaakala ko. Ang lason ay nakapasok na sa buto. Walang lunas sa mundong ito. Gayunpaman, ito ay galing sa lambak ng mangkukulam, ang pinakamalalang lason, luha ng kamatayan.
Lason laban sa lason baka magbigay ng isang pag-asa. Ngunit ang lason ay kukuskos sa buto. Kung hindi mo ito matiis, mamamatay ka agad. Kung matiis mo, kahit na mapipilit mong gamitin ang Tai Chi True Ki at ang espiritu ng mandirigma, ngunit ang lason ay papasok sa puso, 3 buwan na lang ang iyong buhay. Pagkatapos kailangan mong hanapin ako para sa tunay na solusyon. Buhay o kamatayan, ikaw ang pipili. Bukas ay ang ika-7 araw ng pagkamatay ng aking ina. Ang pumatay ay tumatawa ng malakas. Bakit? Hanggat makapaghiganti ako para sa aking ina, kahit maging isang demonyo ng impyerno ng Avicii, gusto ko. Dumating po ang mahal na hari at ang prinsesa sa aming munting tahanan. Nagbigay ng karangalan ang inyong pagdating sa aming tahanan ng mga Villanueva. Si Marco, kasama ang kanyang pamilya, ay yumuyukod upang pasalamatan ang inyong kabutihang loob. Tumayo ka, Maestro Reyes. Siya nga pala, bakit wala si Marco? Tama, ang aking dakilang bayani. Nasaan si Marco? Mabuti na ba ang kanyang kalusugan? Kamahalan, ang aking anak ay walang malay pa. Sabi ng manggagamot, napakalakas ng tibok ng kanyang puso. Marahil ay hindi siya magigising sa lalong madaling panahon. Hindi siya nakapagpasalamat sa inyo ng personal. Patawarin po ninyo kami, kamahalan at prinsesa. Kung ganoon, hayaan na lang siyang magpahinga ng mabuti. Ako ang may kasalanan sa pamilya Villanueva. Babawiin ko ito sa inyo ng doble. Iproklama na ang atas. Sa bisa ng atas ng langit, ang emperador ay naguutos. May isang dalaga mula sa pamilya Villanueva na naglingkod ng tapat sa bayad, kaya't siya'y gagawaran ng titulo. Anong ingay yan? Kamahalan, baka may alipin na hindi sinasadya. Natumba ang isang bagay. Tingnan mo. Oh, Itay. Protektahan ng hari. Marco Reyes, bakit siya tumayo, tatay? Ikaw. Imposible. Dumating ka na sa wakas. Hindi ba ito ang aking pagdiriwang ng tagumpay? Hindi pwede na wala ako ang bida. Dumalo si Marco Reyes kasama ang kanyang yumaong ina. Marco, handa ka na ba? Ano ang nangyayari? Ang iyong buhok. Hernando Villanueva, hindi mo ba sinabi na siya ay walang malay? Kamahalan, nababaliw na ang anak na ito. Kamahalan, siya ay dumating para umatake. Mabilis, Kapitan Jiang, dakpin na siya. Hindi ako pumatay. Pumunta ako para maningil ng utang. Ama, tila may ibang lihim dito. Bakit hindi pakinggan kung ano ang sasabihin ni Marco? Kamahalan, ngayon ang ika-7 araw ng kamatayan ng aking ina. Kamahalan, ang iyong salita ay ginto. Kung may lalaki na nang-aapi o pumapatay, maaaring patayin ng babae ang nang-aapi ng walang parusa. Totoo pa ba ang sinabi mo? Ang aking salita ay ginto. Oo, may bisa pa. Si Hernando Villanueva ang pinuno ng angkan ng Ye. 20 taon na mula nang lasunin at patayin ang kanyang asawa. At nilason ang kanyang sariling anak at pinigilan ang kanyang mga meridyan. Nag-imbento ng tagumpay sa digmaan. Nagsinungaling sa emperador. Ngayon, dala ko ang kabaong. Para lamang sa 2 bagay. Para ilibing ang aking ina. At para ipadala siya sa kanyang kamatayan. Ikaw, Suwail, maglakas loob kang patayin ang iyong ama. Ako ang iyong tatay. Ngayon tuturuan kita ng leksyon para ipatupad ang katarungan. Lan Tiaowei. Ginbu Ban Lan Chui. Imposible. Ikaw ay nalason ng malubha. Bakit natalo ang aking Tai Chi sa iyo? Ang Tai Chi ay isinilang mula sa Wuji. Dalisay at mabuti. Ang iyong isip ay masama, puro pakana. Ang mga taong tulad mo. Kahit magsanay ka ng isang buhay, hindi mo makakamit ang tunay na diwa ng walang hanggan.
Ngayon, lumuhod ka sa harap ng aking ina. Ito ay simula pa lamang. Magpaumanhin ka sa nanay ko. Sige, Ang aking dantyan at kihay. pinangahas mong sirain ang aking kakayahan sa pakikipaglaban? Noong panahon, para sa posisyon ng pinuno ng angkan, pinutol mo ang meridya ng aking nanay, inalis mo ang kanyang kakayahan sa pakikipaglaban. Ngayon, binabalikan ko lang ang lahat. Talo ako, tanggap ko. Bigyan mo ako ng mabilis na kamatayan. Patayin mo ako. Nanay, Patayin ka? Masyadong magaan para sa'yo. Ang aking nanay ay nasaktan sa loob ng 20 taon. Namamatay na may hinanakit. Anong gagawin mo sa akin? Hernando Villanueva, sa buong buhay mo, ang pinakakinatatakutan ay ang maapi ng isang babae. Ang pinakaayaw mo ay ang babaeng nasa kapangyarihan. Tinitingnan mo ang mga babae na parang damo, alipin, tapakan. Ngunit ngayon, ang iyong ipinagmamalaking kakayahan ay sinira ng damong ito. Ang iyong dignidad bilang pinuno na mahalaga sa buhay mo ay natapakan ng aliping ito sa ilalim ng paa. Ikaw, Gusto kitang mabuhay. Gamit ang lumpo mong katawan, tiisin ang sakit na dinanas ng aking nanay. Gusto kitang panoorin kung paano ang babaeng hinahamak mo ay unti-unting aabot sa taas na hindi mo maaabot kailanman. Gusto ko na sa bawat sandali ng iyong natitirang buhay, mabuhay ka sa kahihiyan na pinamumunuan ng isang babae, hindi makahanap ng buhay, hindi rin makamatay. Halika dito. ate, mali ako. Patawarin mo ako. Huwag mo akong sirain. Marco, pakiusap, patawarin mo ang kapatid mo. Alam niyang nagkamali siya. Ang gusto mong tagapagmana ng lahi. Ngayon, ako mismo ang magpuputol nito para sa iyo. Mula ngayon, kayong mag-ama. Luluhod sa harap ng puntod ng aking ina, nakasuot ng damit panluksa, at magsisisi araw-gabi. Sa buong buhay mo, hanggang sa mamatay ka, hindi ka makakalabas sa silid ng libingan. Inay, simula ngayon wala nang mga api sa iyo. Ako, iyong anak ay nagbalik ng katarungan para sa iyo. Magpahinga ka na, hayaan akong makita ka sa huling pagkakataon. Inay, nasaan ang aking ina? Nasaan ang kanyang bangkay? Walang laman. Walang laman. Paano nangyari iyon? Hindi ako. Wala akong ginawa. Ang katawan ng iyong ina ay hindi pangkaraniwan. Ilibing sa lupa, sayang. Kung nais mong hanapin ang iyong ina, pumunta ka sa sanlibutan ng lihim. Sa libutan ng lihim? Sanlibutan ng lihim. Paano ko ang sanlibutan ng lihim nakalimutan ko? Dati mo bang binanggit ang lugar na ito? Tiyak na alam mo. Saan nila dinala ang nanay ko? Sabihin mo na. sa mga nakaraang taon, tuwing lumalabas ako, nagagastos ako ng libo-libo. Lahat iyon ay para hanapin ang maalamat na makapagpapabago ng pagkatao, ang sanlibutan ng lihim na nagpapaitaas sa araw. Ngunit isang buhay akong naghahanap, hindi ko man lang natagpuan ang pasukan. Ngunit para sa iyo, ako mismo ang pumunta. Anak ko, ang nanay mo ay hindi dinala. Pumunta siya para maging immortal. Ngunit ang sanlibutan ng lihim ay isang lugar na hindi mapapasok ng mortal. Hindi mapapasok ng mortal. Kaya lulusob ako. Marco. Maestro Marco,
Prinsesa. Dinala ng sanlibutan ng lihim ang nanay ko. Hahanapin ko ang nanay ko. Lilibutin ko ang siyam na lupain. Kailangan ko ring... Marco, makinig ka sa akin. Totoo ang sinabi ni Hernando Villanueva. Ang sanlibutan ng lihim ay nakatago sa labas ng mundo, sa paligid nito ay may walang tigil na nakamamatay na lason at usok. Kung hindi mo makikita ang mapa, kahit na ang pinakamahusay na mandirigma, ay walang pagkakataon na umakyat. Bukod dito, ang iyong lason ay pumasok na sa iyong puso. Sa ganitong kalagayan ng iyong katawan, bago ka pa makarating sa pasukan, patay ka na. Ibinigay ng nanay ko ang lahat para sa akin. Ngayon, hindi pa lumalamig ang kanyang bangkay, paano ko hahayaang malapastangan siya pagkatapos mamatay? Prinsesa, tiyak na may paraan ka, tama ba? Sabihin mo sa akin. Kahit saan, kailangan kong pumunta. Hindi ko alam ang eksaktong pasukan ng sanlibutan ng lihim, ngunit sa daan patungo sa sanlibutan ng lihim, sa kinakailangang daan, may isang lugar na walang namamahala na tinatawag na Bayan ng Itim na Ilog. Bayan ng Itim na Ilog. Iyon ay tagpuan ng mga takas, makahalo ang mga tao, napakadelikado. Dahil delikado, may pag-asa. Nakatanggap ako ng lihim na ulat na sa Bayan ng Itim na Ilog ay may damong buhay muli. Ito ang tanging paraan para pagdugtungin ang puso at alisin ang luha ng kamatayan. Kapag naalis na ang lason, saka ka lang makakalusot sa sanlibutan ng lihim kakayahan. Maraming salamat sa inyong patnubay, kamahalan. Ang utang na loob na ito, si Marco Reyes ay hindi makakalimot kung makakabalik ako ng buhay. Sasama ako sa iyo. Mahal na prinsesa, ikaw ay mahalaga. Ang Bayan ng Itim na Ilog ay puno ng iba't ibang uri ng tao. Ito ay isang lugar na walang batas. Hindi papayag ang kanyang kamahalan na makipagsapalaran ka. Kung gayon gagawin muna natin bago humingi ng pahintulot. Ang sanlibutan ng lihim ay nagpapanggap na banal, na nasa itaas ng palasyo. Ito ay isang malaking panganib sa bansa. Ako bilang dugo ng imperyo ay dapat tumindig at saka... Ikaw ay may malalang lason sa daan kung hindi kita ginagamot ng acupuncture para mabuhay. Baka hindi ka pa makarating sa Bayan ng Itim na Ilog at mamatay ka na sa lason. Napagpasyahan na ito. Ang paglalakbay na ito ay sasamahan ni Kapitan Jiang. Aalis na tayo ngayon. Sige. Ipinapangako ko. Nagagantihan ko ang utang na loob kay Maestro Reyes sa pagliligtas ng buhay ko. Sa paglalakbay na ito, kahit mabiyak ang katawan, hindi ako magdadalawang isip. Lumayo kayong lahat sa akin. Kukunin ko ang lugar na ito para palawakin ang arena. Sino man ang magsabi ng hindi papatayin ng walang pag-aalinlangan? Ito ang aming tahanan, kayo ay mga tulisan. Makikipaglaban ako sa inyo? Walang kamuwang-muwang na hayop gusto mong mamatay. Tumigil. Ayos ka lang ba? Saan galing ang mga banyagang ito, pakialamero? Miss, may mali. Mga ito, nakabota ng militar, may dalang espada. Baka mga sundalong nakadisguise. Sa liwanag ng araw ginigiba ang bahay. Inaapi ang mga mamamayan. Wala ba kayong batas sa mata? Batas? Sa Bayan ng Itim na Ilog, ako ang batas. Ang pera ang katarungan. Tingnan ninyo ang mga mukha ninyo. Isang may sakit,
isang mahinhing dalaga at isang gwardya at makikialam kayo sa akin? Hindi ba ninyo alam kung sino si Ginoong Lei? Sinusuportahan kami ng gobyerno. Manahimik lang. Sasabihin ko sa inyo, kahit ang Diyos ay dumating, kailangan niyang yumuko kay Ginoong Lei. Sinuportahan ng gobyerno, pera ang katarungan? Ako isang simpleng babae ay nais malaman. Sinong opisyal ng gobyerno ang mayabang na ganito? Makinig kayo. Huwag kayong matakot. Ang nasa likod ko ay si Prinsesa Remedios. Huwag kang manira. Ang Prinsesa Remedios ay nasa kabisera. Kailan pa siya nag-utos sa inyo? Sa liblib na lugar na ito, gibain ang mga bahay ng tao? Hindi mo alam, yan, edad na ng prinsesa. Magkakaroon ng paligsahan sa pagpapakasal sa kabisera. Pinalalawak namin ang arena dito para sa prinsesa. Makakalap ng mga mahuhusay sa buong imperyo. Ito ay pribilehiyong trabaho mula sa hari. Wala kang alam. Binibini, tapos na ang paligsahan. Mukhang ginamit nila ang kakulangan ng balita sa bayan ng itim na ilog. Nag-iipon sila ng pera sa pangalan ng hari. Ang kapal ng mukha ng mga hayop na ito. Ngayon ay Pakatatag, binibini. Malayo ito sa kabisera. Hindi maabot ng bantay ng imperyo. Kapag nahuli sila, para protektahan ang sarili, magiging desperado sila. Malalagay tayo sa alanganin. Huwag madaliin. tama ka. Jiangse, magpakalat ka ng balita. Tawagin ang mga sundalo sa malapit. Uubusin ko ang mga tiwali, mula ugat hanggang dulo. Opo. Mga taga-iba, lumayas kayo. Huwag kayong makialam. Hadlangan si Amulei. Amulei, kung ito ay arena para sa mahuhusay, galing kami sa malayo. Gusto naming makita. Bumili ng 3 tiket. 100 pirasong pilak bawat isa. Kayo mukhang walang pera. Kahit ibenta ninyo ang inyong salawal, kulang pa. Lumayas na kayo kung wala kayong pera, pwede tayong mag-usap. Ita, kahit mainit ang ulo, pero maganda ang mukha at katawan, paano kung ipaubaya mo muna siya sa akin kapalit ng 1 tiket? Makinis ang balat. Siguradong masarap. Walang hiya. Mamatay ka! Prinsesa, Umalis ka na, Jiangse! Huwag mong hayaang ang basurang ito dumihan ng iyong espada. Nagpapanggap ka lang isuko mo na lang ang babaeng ito, hugasan at dalhin sa aking kama. 100 tael bawat isa. Masyadong maliit. Tong mga perang papel mula sa Tongbao Bank, lahat ay 1,000 tael na malalaking denominasyon. Magkano kaya iyon? Diyos ko, sa buong buhay ko hindi pa nakakita ng ganito karaming pera. Ito ay 100,000 tael. Sapat na ba para bilhin ang iyong tiket? Sapat na, sobra papasok po kayo, binibini. teka. Ang perang ito ay hindi para sa iyo na kunin lang. Anong ibig mong sabihin? Narinig ko na sa bayan ng itim na ilog walang katarungan, pera lang ang mahalaga. Kung sino ang magbigay ng pera, siya ang hari. Ang aming binibini ay may pera. At may 100,000 tael dala na papunta rito. Ang perang ito ay down payment. Sino man ang makakuha ng ulo ni Lei Tiger, siya ang makakakuha ng natitirang 100,000 tael. Babaeng walang hiya, nagpapakalat ka ng alitan? Mga kapatid, huwag kayong makinig sa babaeng iyan. Sige, lusob na. Patayin ang mayamang ito na nagpapakita ng pera. Sama kayo sa akin. Makakain tayo ng masarap at iinom ng mamahalin. 20,000 tael. Ito ay perang hindi ninyo kikitain kahit magtrabaho kayo ng buong buhay. Patayin ninyo siya at hahatiin ninyo ang pera. Pasensya na, amo. Ang dami ng perang ito. Ano ang gusto ninyong gawin? Maghihimagsik kayo? Ako ang inyong amo. Ang may pera ang amo-amo. Hindi sulit na awayin ang mayamang sponsor para sa iyo.
kayong mga taksil. Nakuha ko na ang tiket para sa binibini. Umalis na tayo. Sandali, Ginoo. 3 Ginoo. Pakisama ninyo ako sa loob. Napakadelikado sa loob. Puro mga mamamatay tao na walang awa. Anong gagawin mo roon? Bata ka pa. Umuwi ka na. Wala na akong bahay, ang nanay ko. Ang nanay ko, para may pagkain ako, ipinagpalit niya ang sarili niya. Ay dinala ng mga masasamang tao sa arena, 6 na buwan na. Hindi alam kung buhay o patay. Pakisuyo, tulungan ninyo ako. Isama ninyo ako sa loob para hanapin ang nanay ko. Kahit mamatay. Gusto kong mamatay kasama ang nanay ko. Sige, isasama ka namin sa loob pero dapat sumunod ka sa amin. Huwag kang lalayo kahit isang hakbang. Kung tumakbo ka at mamatay, hindi ka namin papanagutan. Salamat, tagapagligtas. Salamat, ate. Susunod ako sa inyo. Hindi ako magliligaw. Mga panauhin, ito ang bayan ng itim na ilog, ang pinakamalaking lungga ng kasiyahan. Basta may pera, basta may buhay, dito, kahit anong kayamanan ay maaaring makuha. Nakita mo ba isang babaeng nagngangalang Jinhua? Jinhua, hindi ko nakita. Damong buhay muli. Magaling ang mata ng panauhin. Iyan ay ang pinakamahalagang kayamanan ng aming tindahan. Paano ko makukuha yan? Magbigay ka ng presyo. Ang kayamanang ito ay hindi ibinebenta para sa pera. Kung gusto mo ito, kailangan sundin ang aming patakaran. Pumirma ng kasunduan ng buhay at kamatayan, umakyat sa entablado at lumaban ng 10 sunod-sunod na laban. Hindi mahalaga kung mamatay o mabuhay. Hanggat nakatayo ka sa dulo ng buhay, ang damong buhay muli ay sa iyo. 10 sunod-sunod na laban? Huwag kang mag-alala, binibini. Harapin ang mga basagulero na ito, ako na ang bahala. Sana ay umasa ako sa iyo, Kuya Jang. Ako si Changche, mangyaring turuan ako. Matandang pantas, dapat kang kumiling sa akin. Yung 3 mga taga-ibang lugar na walang alam, binugbog nila ako ng ganito. Ito ay isang insulto sa sanlibutan ng lihim. Ang sinasabi mo ay ang bantay na may dalang espada? Nakapanalo na ng 9 na sunod-sunod na laban? Oo, ang taong yun ay napakalakas sa martial arts. Ang kanyang pamamahala ng espada ay matindi. Ang aming mga tao ay hindi makalapit sa kanya. Medyo kawili-wili. Gumagawa ng gulo sa aking teritoryo at gusto pang kunin ang damong buhay muli. Tayo na. Kitain natin sila. Huling isa, tumalon ka na. Sige. Ang galing mo, binata. Panalo ka ng 9 na beses. Mukhang determinado ka talaga na makuha itong damong buhay muli. Mukhang determinado ka talaga na makuha itong damong buhay muli. Pero, ang patakaran dito sa paligsahan ko, ako ang nagdedesisyon. Ang huling laban, babaguhin ko ang patakaran. Nagbabago ka ng isip? Sino pa ang gugustuhin? Sumali sa paligsahan ninyo? Huwag kang mag-alala. Binibini, hindi ko kayo pinipilit. Kung lalaban kayo o hindi. Kayo ang bahala. Inay! Inay! Inay, kumusta ka? Ako ito, si Andres. Inay, tingnan mo ako. Mga hayop kayo. Pakawalan ninyo ang inay ko. Maganda naman ang buto. Pero sayang, walang silbi. Ang huling laban. Hayaan nating ang binatang ito ang lumaban. Kung manalo siya sa laban na ito, damong buhay muli at ang babaeng ito maaari ninyong dalhin o kaya'y maaari ninyong talikuran ang laban. Kung gayon, ang babaeng ito at ang damong buhay muli ay sabay na masisira sa isang iglap. Walang hiya. Bata pa siya, kung sasali siya, tiyak na mamamatay. Mga hayop kayo!
Mukhang sa pamamagitan ng dahas na lamang? Huwag Ginoo papatayin nila ang aking ina. Andres de Magiba ay nagpapasalamat sa inyong lahat. Mga kuya at ate, hayaan ninyo akong pumunta. Ang buhay ni Andres ay parang damong ligaw. Hindi mahalaga kung mamatay ako, ngunit para sa aking ina ibibigay ko ang lahat. Halika at mamatay ka, hayop ka ngayong araw. Wala sa inyo ang makakaalis sa lugar na ito. Pwede kang pumunta, ngunit kailangan mong para sa iyong ina manalo sa laban na ito. Marco, wala siyang kakayahang martial arts. Sino ang nagsabing wala? Panoorin mo isang beses ko lang ituturo. Marco. Hindi ka na maaaring gumamit ng tunay na enerhiya. Mamamatay ka. May kontrol ako, huwag kang mag-alala. Andres, alam kong may potensyal ka at ilang taon ka nang nag-aral ng martial arts. Ngayon, ituturo ko sa iyo ang sining ng walang hanggan, ang paraan ng paggamit ng lambot laban sa tigas. Damhin mo ng buong puso. Ang matigas ay nababali, ang malambot ay nananatili. Ang pinakamalambot sa mundo ay tumatago sa pinakamatigas, walang pagnanasa, walang hinihingi. Ang pinakamataas na kawalan ng interes. Kaya't hindi ka matatakot sa biglang kulog na sumisira ng bundok. Hindi ka matatakot sa patalim na nasa harap mo. Nagmamadaling matuto bago ang laban? Nakakatawa. Panimulang posisyon ng Tai Chi. Ibaba ang enerhiya sa dansyan. Maging magaan at pataas ang lakas, hulihin ang buntot ng maya. Itulak, hilahin, pisilin, pindutin. Sumabay sa daloy upang i-redirect ang lakas, gawing iisang latigo. Isang braso na parang latigo, isang palad na sumasara ng pinto. Gamitin ang katahimikan upang kontrolin ang galaw, dumating muna kahit huli ang simula. Iikot ang kamay at iwagayway ang biola. Ang intensyon ay nauuna, ang lakas ay nahuhuli. Gamitin ang intensyon, hindi ang lakas. 4 na onsa ay nagtataboy ng 1,000 libra. Naalala mo ba? Ate, nakalimutan ko ang kalahati. Ano? Nakalimutan mo agad? Jangse, gaano na ang natatandaan mo? Ituro muli. Sige. Isipin mo ulit. Ate, nakalimutan ko na ang karamihan. Naku, ano ang gagawin sa batang ito? Mabuti, ngayon? Lahat nakalimutan. Walang laman ang isip ko. Wala nang natitirang galaw. Mabuti. Ang Tai Chi ay walang galaw. Ang walang galaw ay higit pa sa may galaw. Maari ka nang lumaban. Itong baliw na babae ay nagtuturo sa tangang lalaki ng boxing. Sige, sumugod ka at mamatay. Matandang pantas, pahintulutan mo akong lumaban. Ang mga dayuhang aso na ito, sila ang dahilan kung bakit wala na akong lahat. Gusto kong gamitin ang sarili kong kamay upang durog ang maliit na halimaw na ito, upang hugasan ang kahihiyan. Pakiusap, matandang pantas, ipagkaloob mo ito. Ang eliksir ng sanlibutan na ito ay magbibigay sa iyo ng kakayahang bumunot ng bundok at buhatin ang kaldero sa isang iglap. Ngunit pagkatapos inumin, mapuputo lang iyong mga ugat. Hindi mo kayang tiisin ang sakit. Ngunit kapag nadurog mo na ang batang iyon at nakuha ang damong buhay muli, maaari mong maibalik ang iyong mga ugat. Kaya mo bang inumin ito? Hanggat mapapatay ko sila kahit mamatay ako. Salamat, matandang pantas. Anong nakinain ni Tiger Lake? Bakit biglang lumakas, daan-daang beses ang lakas? Mga demonyong bata, hatid ko kayo sa kamatayan. Apat na tael. Galawin ang 1,000 kilo.
Magaling ang pangunawa ng batang ito. Dahil sa enerhiya na itinuro ni Maestro Marco, para lang makapag-aral noong huling minuto. Nanay. Nanalo ako, nanay. Malaya na tayo. Mukhang hindi pa epektibo ang gamot na ito. Matandang pantas may problema. Yung babae kanina, ang 10,000 tael na perang papel na ikinalat niya. May nakadikit na angkor ng Imperyo ng Apoy, espesyal na marka ng Siyam na Dragon para sa Imperyo ng Apoy. Sila ay mga tao ng korte. Ang laki ng kanilang paggastos. Kasama pa nila ang isang mga bantay na may isilang 3 espada. Tama na, ay isang tagapagmana ng lambak ng mangkukulam. Ang kasalukuyang Prinsesa Remedios at si punong general ng bantay na si Jiang Che. Mga tao ng maharlikang pamilya, sino yung may sakit na lalaki? Na ginawang tapat sa kanya ang dalawang ito na ihatid sa bayan ng itim na ilog, maliban sa natumalo sa Diyos ng digmaan ng mga tagahilaga. Ang pinakamahusay na mandirigma ng Imperyo ng Apoy, Marco Reyes. Sino pa kaya? Hindi ko inaasahan na siya pala ay tinamaan ng luha ng kamatayan. Si Marco Reyes pala, matandang pantas, si Andres Di Magiba ay kinuha na ang damong buhay muli. Dapat ba nating kaagad magpadala ng tao upang bawiin ito? Bakit magmadali? Nasa kamay ng batang iyon ang bagay, hindi pa tiyak kung kanino ito mapupunta. Ang dalagang iyon ay may malubhang lason, ay nakapagturo pa rin ng sining ng walang hanggan. Tunay nga, siya ay isang natatangi sa 1,000,000 katawang banal ng mandirigma. Kung magagamit natin siya. Marco, isang halaman lang itong damong buhay muli. Ang ina ng batang iyon ay wala sa tamang pag-iisip. Malinaw na kailangan din ng halamang ito upang iligtas ang kanyang buhay. Ibinuwis ng batang ito ang kanyang buhay para mailigtas ang kanyang ina. Malamang hindi niya ibibigay sa iyo. Kung hindi niya ibibigay. Iyon ang tadhana. Hindi ko ipipilit. Kuya, eto. Makakapag-ising sa nanay mo ang damong ito. Ayaw mo ba siyang iligtas? Tinuruan ako ni kuya ng Tai Chi, iniligtas ang buhay ko, at iniligtas din ang buhay ng nanay ko. Para kay kuya ito, ayon sa usapan, hindi ako maaaring sumira ng pangako. Kuya, kainin mo na. Kapag gumaling ka na, isama mo ako at ang nanay ko para umalis dito. Tama, ito ang damong buhay muli. Kainin mo na, Marco. Kakagamit mo lang ng iyong ki. Hindi na pwedeng ipagpaliban. Ang nanay ni Andres, kayang iligtas ng lambak ng mangkukulam. Naku, nakakandado ang pintuan. Marco Reyes, hindi ko inakala na ikaw mismo ang lalapit. Ikaw pala mismo ang pumunta rito. Ipahayag ang aking utos. Sino man ang makakakuha sa babaeng ito, siya ang makakapasok sa sanlibutan ng lihim at magkakaroon ng karapatang matuto ng mahiwagang sining. Sanlibutan ng lihim. Iyon ang pinapangarap ng mga mandirigma na pinapangarap isang paraisong liblib. Patayin siya. Akin na ang mahiwagang sining. Protektahan si Marco. Andres, pinahahalagahan mo ang pagkakaibigan at katapatan pero hindi namin hahayaang mamatay ka ng walang kabuluhan. Kunin mo ang iyong ina at magtago sa ligtas na lugar. Hindi, di ako aalis. Iniligtas ninyo ako at tinuruan ng sining ng pakikipaglaban. Ako si Andres Di Magiba ay hindi isang duwag na tatakas sa labanan. Kahit mamatay, sasama ako sa inyo hanggang wakas. Mga walang silbi, ako na mismo ang maghahatid sa inyo sa kamatayan. Ano raw yung punong general ng bantay ng Imperyo ng Apoy? Sa paningin ko, ay parang langgam lang na dudurugin ko. Ako ang Prinsesa Remedios ng Imperyo ng Apoy. Ikaw na masamang espiritu. Kung ginalaw mo siya, makikipag-away ka sa buong hukuman ng Imperyo ng Apoy. Umalis ka na! Prinsesa, umalis na po kayo. Prinsesa ng Imperyo ng Apoy.
Sa paningin ng sanlibutan ng lihim, hindi lang ikaw maging ang emperador ng imperyo ng apoy mismo ay luluhod sa akin. Gusto mong sumama sa kanya sa kamatayan? Pagbibigyan kita. Hindi. Ginalaw ang tao ko. Hahanapin mo ang iyong kamatayan. Kinuha ninyo ang bangkay ng nanay ko. Saan ninyo dinala? Gusto mong malaman? Sa impyerno ka magtanong, kumilos na kayo. Aling Zeng, Kamahalan. Nanay, anong nangyari sa'yo nanay? Pakawalan mo na si ate, mabuti siya. Siya ang nagligtas sa atin. Huwag mong sayangin ang iyong lakas. Matagal na siyang binaklas ng sanlibutan ng lihim ang kanyang isip. Ginawa siyang hindi tinatablan ng armas at walang awa na taong gamot na sundalo. Prinsesa, Marco, patayin mo siya. Siya ay isa ng bangkay na naglalakad. Huwag mo akong pansinin. Kung hindi mo siya papatayin, mamamatay tayong lahat. Guru huwag, pakisuyo, huwag mong patayin ang aking ina. Gigisingin ko siya, kaya ko siyang gisingin. Ako si Andres, tingnan mo ako. Tingnan mo ang iyong Andres. Andres, umatras ka. Inay huwag. Andres. Inay, huwag kang matakot. Andres, kasama mo ako. Sa wakas, magkakasama na tayo ng walang hanggan. Andres, huwag! Maestro, salamat sa pagtuturo sa akin ng martial arts. Huwag, Andres. Inay, uuwi na tayo. Andres. Isa ngang nakakabagbag damdaming pagmamahala ng ina at anak. Marco Reyes, mapanood mo mismo ang iyong tagapagligtas na mamatay para protektahan ka. Ano ang pakiramdam? ibigay mo ang mapa at papatayin kita ng napakarahas. Narito ang mapa. Pero akala mo may karapatan kang husgahan ako. Ang tunay na bangin ay nagsisimula pa lamang. Maligayang pagdating. Andres, ako si Marco Reyes ay sumusumpa. Napupuksain ko ang sanlibutan ng lihim ng tuluyan. Ipaghihiganti kita at ang iyong ina. Kaya pala hindi ito mahanap ng mga tao. Ang paligid ng sanlibutan ng lihim puno ng mga magic circle at lason. Kung wala ang mapang ito, mamamatay ang sinumang pumasok ng walang pahintulot. Ngunit masyadong naging maayos ang daan na ito. Wala kahit anong hadlang. Talagang kakaiba ito. Hindi ko alam kung ano na ang nangyari kay Andres at sa kanyang ina. Huwag kang mag-alala, prinsesa. Nagpadala na ako ng mensahe. Ang pinakamalapit na garison ay pumalit na sa bayan ng itim na ilog. Sa ilalim ng bangin, puspusang hinahanap ang bangkay ni Andres at ng kanyang ina. Tiyak na mapalilibing siya ng maayos. Ang buhay ni Andres, ang paghihiganti para sa aking ina. Tiyak na ipaghihiganti ko ito sa sanlibutan ng lihim. Tingnan mo! Malamang na ito na ang sanlibutan ng lihim. Dito bakit ang layout nito ay katulad ng bulwagan ng katarungan sa palasyo? Ganon kagaya.
Ate, mas mabagal ka kaysa sa inaakala ko. Nagsawa na akong maghintay. Dahil ba sa dalawang pabigat na walang silbi? Sana pinatay ko na sila kanina. Nagpapanggap ka, punong sanlibutan ng lihim, lumabas ka at harapin ang kamatayan. Ate, bakit hindi ka nagsasalita? Galit ka ba sa akin? Andres, Imposible. Nakita namin mismo na nahulog ka sa bangin. Ate, masyado kang mabait. Sa bayan ng itim na ilog kung pinatay mo na lahat ng walang pag-aalinlangan, hindi na sana nagkaroon ng mga ganitong problema. Tingnan mo, itong matandang ito, ginamit ko lang siyang basura. ang pagkikita natin sa bayan ng itim na ilog, ang pagtatanggol mo sa iyong ina sa ring. Lahat ng yon ay para lang mapalapit ka sa akin, isang maingat na inayos na pagtatanghal. Oo nga. Salamat ate sa pagtuturo sa akin ng sining ng walang hanggan. Mas gumaan ang pakiramdam ko. Mukhang dapat nakitang tawaging maestro. Andres de Magiba, ang lupit mo naman. Ang taong ito sa buong paglalakbay ay nasa tabi lang natin. Ngunit kaya niyang itago ang kanyang enerhiya at teknik sa buong panahon. Niloko tayong tatlo, ang kanyang kakayahan ay lubos na malalim. Sa palagay ko ay hindi bababa kay Maestro Reyes. Ikaw ang nagdala sa aking ina. Ibibalik mo sa akin ang aking ina. Maestro, huwag kang magalit, pakinggan mo ang paliwanag ko. Huwag mo akong tawaging maestro. Pero hindi lang ako ang nagsinungaling sa iyo. Itong nasa tabi mo ang marangal at makatarungang prinsesa. Siya, kumpara sa akin, ay mas marunong magsinungaling. Maestro, akala mo ba talaga ang prinsesa ng imperyo ng apoy? Isang maharlikang anak? Para sa isang karaniwang tao na tulad mo, ay ilalagay sa panganib ang kanyang buhay at pupunta sa bayan ng itim na ilog? Mapanlinlang na salita, huwag mong subukang lumikha ng alitan. Mapanlinlang na salita. Ang sanlibutan ng lihim ay isang natitirang sangay ng dating dinastiya. Sa nakaraang daang taon, lagi kaming naging tinik sa mata at tinik sa laman ng emperador ng imperyo ng apoy. Ang prinsesang ito, ginagamit lang ang iyong paghahanap sa iyong ina. Ginagawa kang sandata para lipulin ang mga rebelde para sa kanya. Maestro, tingnan mo, ang masama ay hindi ako, kundi ang puso ng tao. Marco, matagal nang natatakot ang aking ama sa sanlibutan ng lihim, sumama ako sa iyo. Mayroon akong sariling hangarin na gamitin ang iyong kapangyarihan upang alisin ang sanlibutan ng lihim. Ako ay prinsesa ng imperyo ng apoy, kailangan kong magplano para sa ikabubuti ng bansa. Hindi ko ito maikakaila, ngunit hinahangaan ko ang iyong marangal na pagkatao at ang samahan natin sa paglalakbay na magkasama ay walang kahit katiting na kasinungalingan. At hindi ko kailanman naisipang saktan ka. Magaling ikabubuti ng bansa. Ang daya ay daya. Inamin mo na may sarili kang hangarin? Mas mataas ka ba sa akin? Maestro, sa iyong buong tapat na buhay, ano ang nakuha mo? Pinagtaksilan ng pinakamalapit, inaapi ng pamilya, ngayon maging ang iyong pinaniniwala ang matalik na kaibigan ay ginagamit ka rin ng may kalkulasyon. Ang mundong ito ay hindi karapat-dapat sa iyo. Napalibutan na ng bantay ng imperyo ang sanlibutan ng lihim. Pero huwag kang mag-alala. Ang mga walang kwentang basura na ito, mamamatay silang lahat. Ano ang ibig mong sabihin? Maestro Marco, dahil ang buong mundo ay nagtaksil sa iyo, ginagamit ka lang.
Bakit hindi tayo magtulungan? Patayin natin ang pekeng prinsesa, agawin ang buhay ng emperador na walang kwenta, wasakin ang angkor ng imperyo ng apoy. Simula ngayon, tayong mag-aaral at guro ay magbabahagi ng mundo. Alam ko. Mula pa sa simula, alam ko na. May ibang pakay ang angkan ng emperador. Sa buong buhay ko, hindi ako natatakot na magamit ng sinuman. Ito ay tungkol sa bawat isa na kumukuha ng kailangan. Pero ang pagkakamali mo ay sinaktan mo ang aking ina. Siya ang tanging tao sa mundong ito na pinapahalagahan ko. Ang sinumang manakit sa aking mahal sa buhay, hindi ko palalampasin. Sige, isang magandang bawat isa ay kumukuha ng kailangan. Isang magandang hindi ko palalampasin. Ang taong maaaring maging guro ko ay talagang kakaiba dahil mas pinili mong suwayin ang aking alok kung gayon ibibigay ko ang gusto mo. Mag-ingat. Ang pormang ito. Bakit pamilyar? Patayin siya. Lusog na. Ang bilis. Mag-ingat, Maestro Marco. Ang lambot ay lumalaban sa tigas. Ang panloob na enerhiya ay nagkakaroon ng anyo. Ito ang tunay na diwa ng walang hanggan. Itong mandirigmang taong gamot. Paano siya magkakaroon ng tunay na diwa ng walang hanggan? Ang Andres de Magiba ay tunay na mahirap unawain. Hindi lang sa isang gabi, natutunan niya ang sining ng walang hanggan, kundi nagawa pa niyang ilagay ito sa isang katawan ng isang mandirigmang handang mamatay. Ito ang aking pasasalamat sa pagtuturo ng maestro, ang aking pinakadakilang likha na ginawa ng buong paghihirap. Maestro, ilabas mo ang lahat ng iyong kakayahan. Huwag kang magpigil. Kung hindi, mamamatay ka talaga. Bigla niyang natutunan ang tunay na diwa ng walang hanggan? Imposible ito. May mali. Maestro, ang talino mo, kahanga-hanga, napakagaling. Inay. Mag-ingat ka, Marco. Kumusta, maestro? Ang regalong ito ng muling pagkikita ng mag-ina. Nagustuhan mo ba? Arina ng bayan ng itim na ilog, hindi ba't binigyan kita ng maagang abiso ng pangunahing laban na ito? Bakit nagulat ka pa rin? Napakasaya talaga nito. Nanay, tumigil ka na, ako si Marco. Hindi mo na ba ako kilala, nanay? Hindi pwede kung magpapatuloy ito, papatayin siya. Nakakainis na bagay. Prinsesa, Nanay, gumising ka. Nanay, ang hairpin na ito ginamit bilang espada hinasa ng 20 taon. Nanay. Naalala mo na, di ba? Ako si Marco. Ang patay ay dapat magkaroon ng kamalayan ng patay. Ituloy mo! Mali, ang taong gamot ay nawalan na ng malay. Paano nila maiintindihan ang utos niya, hindi makatwiran? Ano ba talaga ang kumokontrol? Ang kadena sa pakailangan itong sirain ang kampana sa bukong-bukong.
Hindi alam ang sariling kakayahan. Prinsesa Kuya Jang. Maestro, tingnan mo, ito ang limitasyon ng mortal. Ngunit ang lihim na sining ng aking sanlibutan ng lihim ay makakapagpalaya sa tao mula sa tanikala ng buhay at kamatayan. Bibigyan kita ng huling pagkakataon, sumuko ka sa akin. Sa ganitong paraan, ang iyong ina ay mabubuhay magpakailanman, mananatili sa tabi mo, magpakailanman. Ano ang gusto mong maging siya? Magiging siya kung ano ang gusto mo. Hindi ba ito ang lagi mong pinapangarap? Lumuhod si nanay sa buong buhay niya, lumuhod sa asawa, lumuhod sa batas ng angkan, pero ang pagluhod at pagtitiis, babastusin ka lang nila. Kapag tumayo ka, saka ka magkakaroon ng pag-asa. Ang katarungan sa mundong ito ay kailangang may isang tao na lumaban para sa kababaihan. Bakit? Si nanay ay lumaban sa buong buhay niya. Naniniwala ako, mas gugustuhin pa niyang mawala kaysa maapi at mapagsamantalahan muli. Kahit ako, hindi dapat. Marco. Nanay. Ayos lang. Ihahatid kita pa uwi. Isa na namang depektibo. Paano mo nagawang suwayin ang utos ko? Sige, kung hindi kayo susunod, ihahatid ko kayo na mag-ina sa kamatayan. Nanay. Ang dumi-dumi, ang dumi-dumi. Huwag mo akong hawakan. Inay, tingnan mo. Marco, ang mabuti kong anak, tumayo ka, huwag mong hayaang may sinuman. Nasaktan ka, bawal ang mangapi sa aking anak. Paano nangyari ito? Bitawan mo ako. Sino ang nagpapahintulot sa iyong hawakan ako? Ikaw. Sumpain ka. Hindi, huwag. Parang mas magaling pa talaga si Maestro Marco. Maestro Marco, Andres, nagkamali ako. Pakiusap, patawarin mo ako. Wala akong sinaktan. Ang iyong ina ay patay na. Isang bangkay na lang siya. Hindi na ako maglalakas loob, Maestro Marco. Pakiusap, pakawalan mo na ako. Andres Di Majiba, patay na sa bayan ng itim na ilog ang nasa harap ko. Ay isang manloloko ng puso kawawang nilalang. Ang kamatayan ay hindi nakakatakot. Sabay tayong mamatay dito para makasama mo ang iyong ina at magkasama na kayo. Ay, hindi maganda. Pinagana niya ang mekanismong pumuputok, guguho na ang sanlibutan ng lihim. Kamahalan, Maestro Marco, umalis ka na. Anak, ama, nagkamali ako. Ako ang may sala sa iyo. Ilalabas kita, anak. Sino yung anak mo? Umalis ka! Huwag mo akong hawakan. Upang kontrolin ang taong gamot, matagal na siyang may sumpa ng puso at natamaan pa ng palo ni Marco. Hindi na siya mabubuhay. Guguho na ito. Bilisan mo, ilayo mo si tita. Ang sanlibutan ng lihim na daang taon, napakaraming kasalanan at sabwatan, sa wakas ay naging mga durog na bato at abo. Tapos na ang lahat. Inay. Malaya ka na. Wala nang makakapang-api sa atin. Iuuwi kita.
Sa utos ng langit ang emperador ay nagpahayag. Si Yan Yongmei ay nagturo ng maayos sa kanyang anak, naglingkod ng may katapatan sa bayan, kaya't ipinagkaloob ang dakilang gantimpala ng imperyo bilang ginang Genwu at magtayo ng monumento upang sambahin sa habang panahon. Tungkol naman kay Hernando Villanueva, nag-utos na ang aking ama na agawin ang kanyang posisyon bilang pinuno ng angkan, bigyan siya ng lason at ipaalam sa kanya na para sa iyong ina siya ay ilibing kasama. Hayaan siyang pumunta sa ilalim at magbayad ng kanyang kasalanan sa ina. Inay, nakamit na ang paghihiganti, maaari ka nang magpahinga. Ngayong tapos na ang lahat, ano ang gagawin mo pagkatapos? Hindi ko alam. Kahit nawasak na ang sanlibutan ng lihim, hindi pa rin nawawala ang paniniwala laban sa kababaihan. Sa loob ng palasyo at sa mundong mandirigma ay nananatiling mundo ng mga lalaki. Bagamat umatras ang mga tagahilaga, hindi pa rin nawawala ang kanilang masamang hangarin. Ang iyong tunay na diwa ng walang hanggan ay isang natatanging sining, hindi dapat huminto dito. Sumama ka sa akin sa palasyo, ipinangako ng aking ama kung papasok ka sa serbisyo ng imperyo. Tiyak na magtatagumpay ka, maaari ka pang magtatag ng sariling paaralan at suportahan ng maharlikang pamilya. Maraming salamat sa emperador at prinsesa, ngunit ang unang kalahati ng aking buhay ay para sa ibang tao, para sa angkan, para sa paghihiganti. Ngayon nais kong mabuhay para sa aking sarili. Kung gayon ang nauna mong kahilingan, sana matupad mo ang iyong pangako. huwag kang mag-alala. Ang kautusan ay ipinadala na sa lahat ng probinsya ng Siyam na lupain. Simula ngayon susugan ang batas ng imperyo ng apoy. Papayagan ang kababaihan na magsanay ng sining pandigma. Papayagan ang kababaihan sa pagsusulit. Sino mang humadlang ay parurusahan ayon sa batas. Salamat, prinsesa. Maestro, nalugi tayo ngayong buwan. Sinjing, Paano ako makakapagpahinga? Noong una, hinahamak ng lahat ang mga babaeng maestro. Walang pumapasok na estudyante. Ngayon, ayun na nga. Puro babaeng paaralan ng sining pandigma na ang kalsada. Yung kapitbahay nating si Aling Wang. Dati, nagtitinda siya ng baboy. Ngayon, nagtuturo na siya ng paggamit ng espada. Kaya ang ating paaralan, wala ng customer. Kung magpapatuloy ito, talagang magugutom na tayo. ang pera ang hindi kinukulang sa maestro mo. Hindi ka magugutom. Hindi ito tungkol sa pera, maestro. Tayo ay tunay na tagapagmana ng Tai Chi. Dapat nating palaganapin ito. Hindi ko na kailangang turuan, kaya na nilang ipagtanggol ang sarili. Masaya na akong walang ginagawa. Ang Tai Chi ay nagmula sa kawalan. dalisay at mabuti. Dapat tuwid ang puso, dapat tapat ang layunin. Maestro Marco, balang araw magiging kasing lakas ba ako katulad mo? Bakit kailangan mong maging malakas? Gusto kong talunin ang masasamang tao, protektahan sina tatay at nanay, protektahan ang mga taong gusto kong protektahan. Siyempre, kaya mo, huwag lang mawala ang iyong diwa, kahoy, damo, kawayan at bato ay maaaring maging sandata. Sige, mag-practice ka na. Oh, salamat, maestro. Nanay, tingnan ninyo, nagtagumpay tayo.